Si Peter Lavinia, sa planong pagsususpindi kay Marcos. Ito, konsihal to ng Davao. Pakinggan ninyo. So ito ang magko-confirm na meron talagang threat na na napipinto for the Davao City Council. Mga premises, mga trump up na mga issues katulad ng sinasabing Ay oo, Buster TV, kala ko Alhambra, yung Bataan Matamis, hayop na yan. Yan yung mga unang-unang mga sigarilyo sa Pilipinas, yung baliktad. Yung isang vlogger na galit kay Banat Bay, in love kay Banat Bay, yung mukhang payatas yung bibig. Tangina kamukha ni Zoraida. Pucha yung pag nagyosi, yung baliktad. Yung mga labandera sa probinsya namin, ganyan Oo, nakabaliktad yung sigarilyo, walang sindi. Pag gano'n, ang babaho ng bibig niyan, promise. drug war sa Davao, pagsuspindi ng Ano yan, ngumingiwi ba yan? Hindi naman ngumingiwi yung mayor namin sa Davao. Ang pogi, konti lang talaga. Mapapahaba ako ng buhok, ganyan din buhok ko, parang buhok ng Lego Oo, yung nakapaloob, nakaganon, nakakapit sa anit. Yung kahit lumubog ka, pag ahon mo, tuyo pa rin. Ganyan yan, buhok ni Basti na yan Wala mo, si Basti, kahit ganyan yung buhok niyan. Di ba sabi nila, basta kulot, salot, di ba? Si Basti, hindi salot yan. ating mga kapulisan doon at meron daw gagawing COA audit sa Davao. So itong lahat na nakikita nating nilalatag na nila para maging batayan sa pagsuspinde ng ating kagalang-galang na mayor ng Davao, si Sebastian Baste Duterte. Sir Peter, dahil alam po, unang nagkilala kami ni Mr. Peter Lavinia, siya po ay konsehal ng Davao City. Yan. At ako ay naging abogado ng ilang mga konsehal ng Davao at ng mga may-ari ng resort para tutulan yung fundraising dati ng Aquino administration na napakamahal na paggagawang moderno ng puerto sa Sasa. No? So, ano ba ho? Meron na ba ho talagang katunayan itong plano na isuspinde itong si Mayor Baste Duterte? Well, kahapon lang kami nakatanggap ng ganyang mga reports. Tayo ngayon nababahala dahil ilang okasyon na parang merong mga nilalatag na mga premises, mga trump up na mga issues katulad ng sinasabing drug war sa Davao, pagsuspinde ng ating mga kapulisan doon, at meron daw gagawing COA audit sa Davao. So itong lahat na nakikita nating nilalatag na nila para maging batayan sa pagsuspinde ng ating kagalang-galang na mayor ng Davao, si Sebastian Baste Duterte. Nangyari na ito, spokesari, sa ilang mga LGU officials na wala namang basihan pero nasususpinde. No? Kaya nakakabahala itong pag-weaponize ng power ng government to suspend local officials. No? Sana hindi ito matuloy at hadlangan na ng taong bayan itong mga pag-aabuso ng power ng ating gobyerno. Well, ito po kasi si Mayor Baste, siya po talaga yung parang tumatayong image model ng maisog. No? Para po sa mga Tagalog, ano ba ibig sabihin ng maisog at anong kinalaman ng pagiging image model ng mukha ng maisog ni si Mayor Baste sa napaparating na suspension po ni Mayor Baste? Well, totoo yan. Nagiging hindi model rockstar. Rockstar. Kung saan siya pupunta na may mga maisog rally, hindi lang yung kanyang ama, ni Tatay Digong, ang nagiging rockstar, pati na si Baste, lalo na sa kabataan. Pagdududahan nga siya ng ating pamahalaan na tinatawag na destabilization daw itong mga paglulunsad ng mga maisog rally. Na sa katunayan, alam na alam ito na spoke sa hari, ito'y exercise lang ng ating karapatan, no? To peaceably assemble and express our grievances. Totoong maraming issues ang dapat iparating sa ating pamahalaan, lalo na sa ekonomiya, sa pag-aabuso nga dito sa ating civil liberties and human rights, at sa napipintong digmaan na talagang ginagawang proxy tayo sa labanan ng geopolitics ng malalaking bansa. So, itong mga rallies natin,
ay legitimate naman, legal, no? At mapayapa. So walang dapat ikabahala ang ating pamahalaan. Pero ginagawang batayan nga na masuspend ang ating mga local officials na sumusuporta dito. Ano ba ang ibig sabihin uli ng maisog? At Maisog ano po is matapang. Oo, ano po yung rationale kung bakit umiikot tayo kasama ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte at si Mayor Baste sa buong Pilipinas para sa mga maisog rally? Matapang ang maisog. Pero ano po ang pinaninindigan ng mga maisog rallies? Well, itong tinatawag nating mga issues ng TAPS, no? Transparency sa ating governance, accountability ng ating public officials, ang peace and security na dahil nga sa tinutulak na digmaan dito sa Alam mo, nagsimula silang kabahan ng bongga. Nung itong pinakakinakabahan nila na yung itong sa Tagum, diyan sila kinabahan talaga mga bossing. Kasi imagine hinarang na nila. Dito talaga sa Tagum nagsimula yung kaparanihan ng mga tarantado eh. Hinarang na nila, sinuspend na nila yung gobernador, nagkagulo na, tapos talagang pinigilan na halos lahat. Pucha, kita mo naman. Hati pa yan meron pang mga naka-estasyon na mga tao na nakaharang dun sa Kapitolyo, madami din yun. So mas marami pa sanang umattend dito kung yung gobernador nila nakapunta rito. Maniwala kayo, sobrang dami talaga ng tao na to. Di talaga din namin ine-expect na ganun karami. Ito yung pinagtatawanan nila na na rally. Sabi na nilangaw kasi yan yung umupo ako dun sa, ewan ko naman kagaguhan ko rin. Nagla-live ako tapos umupo ako doon sa walang yung walang nakaupo na mga tao yan, yung mga monoblock na yan. Diyan ako umupo, wala pang tao, maaga pa nun eh. So sabi nila, wala, nilangaw kayo, iilan lang kayo, nasan yung 100,000 dyan, nasan yung ganito dyan. Kasi alam ba ninyo, na nag-pledge yung mga mayors ng Davao del Norte at according to Davao del Norte Governor Hubahib, ang total pledge daw ng mga tao na pupunta dyan ng mga local governments, yung mga mayors, 100,000. As in, ganun daw. Kaya lang, tinakot na daw yung mga mayors na iba. Pero yung mga iba, nag-deliver pa din. Pero yung iba, tinakot na daw. Kaya hindi daw sila nagpadala ng tao dyan. Tingnan mo kung gaano karami yung tao. Alam mo ba na dyan sa live ko na yan, yung mga tao, yung mga matatanda, inaakay nila papunta dyan. As in, talagang gusto ng mga tao na magpunta dyan, organic na organic. Pati yung mga IPs natin sa Mindanao, nandiyan dyan. So, dito nila nalaman, mantakin mo Mindanao pa to Davao del Norte. Davao del Norte nakarating pa yung mga taga Luzon. So ibig sabihin, talagang tinatangkilik na ng mga tao yung maisog. Kaya ito na yung pinakahuli na naging successful na maisog, mga bossing. Kaya dahil dito, ayan na, sabi nila puta, hindi pwedeng mangyari yung nangyari doon sa Davao del Norte. Kasi Davao del Norte na lang yun, Diyos ko po, ang dami pang nagpunta. Paano na kung ginanap yan dito? Samantalang, yun nga yung dinidiscuss ni Banat Bay kagabi, yung mga tanso vloggers, magugulat kayo, ang dadaming views, ang daming viewers, pero walang mga nagpapakulay doon. Kasi lahat yun, sa totoo lang, sa lahat doon mga troll. Mga troll accounts yung mga yon, yung mga nagko-comment dito sa atin na pagka tinanggal mo yung isa, may sumusulpot na panibago. Mga troll farm yan. So, merong merong command yun na lahat ng mga troll accounts na nakasubscribe sa kanila, automatic na nanonood yun sa kanila kapag ka nagla-livestream sila. Malalaman mo kung talaga bang influential yung influencer or yung vlogger, kung talaga bang sinusundan, yung kapag ka nag-aya ng meet and greet tapos daan-daan libo yung nagpunta. Hindi ba? Pero kita mo, nagsanib puwersa yung mga ulaga, yung mga tanga. Akala nila mga sikat na sila. Dahil sa pag nanood nga ng mga live nila, libo-libo. Yung mga replay nila ang tataas ng views. Alam nyo kung bakit? Kasi nga mga troll yan. Mga troll yan, maniwala kayo. So ngayon, nung nag-aya sila ng rally, putang ina dyan pag ginanap sa Liwasang Bonifacio puta, mas marami pa yung mga taong grasa kaysa sa kanila. Automatic yun. Alam nyo, ito pa yung iba. Maraming mga vloggers na nasa 400,000, 500,000 to 1 million yung mga followers. Tingnan mo, pag nag-live sila, ang nanonood 300. Ilan lang nanonood. Pero, tingnan nyo yung mga replay ng mga nila. Yung mga replay ng mga replay at saka yung mga upload nila. Ang daming views. Pero yung live stream nila, walang nanonood. Alam nyo kung bakit?
O kasi mayroong mga vloggers na bumibili ng mga accounts. Halimbawa, ako para lumaki yung ano ko, lumaki yung channel ko, bibili ko ng mga 50,000 na accounts. Meron nag-aalok niyan. O sige, o lahat ng mga ninja accounts ko, isusubscribe ko sa'yo, mga 50,000 yan. O yung mga hacker ganyan eh. O para lumaki yung followings mo kasi syempre, pag nakita ng ano, kapag ka nakita ng mga ano ng mga Tatsu vlogger yan. O pag nakita ng mga followers pala yung channel, halimbawa pumunta sila sa akin, nakita nila, uy, ang daming videos, di ba? Ang dami nating videos, libo na. Tapos nakita nila na yung followers, ay 300,000, 500,000. Uy, sikat siguro to. So magsusubscribe yung mga tao. Tapos kasi nga in the hopes na kapag napansin mo sila, ipopromote din nila yung channel mo kasi nga ang dami ng followings mo eh. Ganun dyan ng labanan sa social media. Kaya madami dyan mga bossing sa YouTube, Facebook na ang dadaming mga subscribers pero walang mga nanonood sa kanila. It's because bumili sila ng mga accounts na magsusubscribe sa kanila para magmukhang malaki yung bahay nila, para magmukhang malakas at magaling sila, para puntahan sila ng tao. Kasi kung halimbawa ko nanonood ako sa YouTube, no? Tapos yung pinanood ko, okay naman siya, pero nakita ko yung followings niya, 10, 20. So, hindi ako, parang taas, ilan pa lang yung videos na nagagawa niya. So, hindi ako kagad nag-i-interest sa kanya. Ganun ang labanan sa social media. Kaya nga, mapapansin niyo, sabi nga nila, ikaw, Boss Dada, mabagal yung paglaki ng channel mo. Sa akin, okay lang. Kasi alam ko na itong mga subscribers ko, mga legit ito, mga totoong tao talaga to. Hindi to mga ninja accounts na tawag nila. So ayan, dito nagsimula mga bossing yung pagkatakot nila sa mga Duterte. Dito yan nagsimula yung kaba nila sa Maisog. Kaya never na magiging successful ng Maisog. Pero wag ka, if there's a will, there's a way. Makakahanap kami ng paraan kung paano kami malayang makakapagpahayag. Darating tayo sa punto na putang ina maghaharap-harap tayo lahat. Magmamatigasan na lang tayo. Antayin ninyo. Baka one of these days, nandyan na kami sa doorsteps nyo. South China Sea. So itong mga issues na ito ay nagmula doon sa pagtutulak sana ng People's Initiative na tinutulan ng taong bayan, no? Pang-aabuso ng ating gobyerno, pagwawaldas ng ating pera sa ating kaban na talagang tumutulak dito sa kahirapan ng ating bansa at ng ating mga kababayan. So dyan ho yung mga umiikot na mga issues na gustong iparating na mga maisog, no? Na mamamayan natin sa ating pamahalaan. Ano po ang magiging response unang-una dyan sa Davao City kung itutuloy po ang suspension kay Mayor Baste at ano magiging response sa buong Pilipinas kung meron man? Well, matindi ho ang magiging response niyan sa personal na tingin ko. Magkakaroon talaga ng protesta yan. Yun ang isang kinakatakot natin na if they are doing this para magkagulo ang tao for them to declare one, martial law, two, hindi na magkaroon ng election. Kasi magdideclare sila na Davao is in the state of war, let's say for example, or state of lawlessness dahil sa mga rally-rally dyan dahil dito sa gagawin kay Duterte. O ayun na, pag nag-declare sila doon, isa sa ilalim nila yung Davao sa martial law. Diba? We are putting Davao in martial law. Patay na. Pagka martial law mo Davao, punta dyan mga sundalo, sila magpapatakbo. So mamaya niyan, bigla nilang kasuhan pa ng rebellion itong mga Duterte, tapos biglang i-weaponize nila yung mga batas na available para itong mga Duterte na to. Halimbawa, kasuhan ng rebellion. Di ba matindi yun? Pag kinasuhan ka ng rebellion, tapos ka. May kulong na yun, hindi ka pa pwedeng maging government, tumakbo sa any government position.
So yun ang problema natin mga bossing. Kaya maghinay-hinay din tayo. Kasi katulad ng sinasabi nito ni Konsehal Lavinia na baka magkaroon ng massive protest dyan. And yun ang problema natin. Yung massive protest, biglang may mga grupo na alyado nila na magugulo papasok dyan. Tapos magugulo, iisipin galing yun dun sa mga nagpoprotesta. Pero nakadisguise lang yun. Planted nila yun para manggulo, magkagulo dyan, i-fuel yung mga tao, i-gaslight. Tapos magkagulo sa Davao. Ano mangyayari sa Davao? Masisira ang Davao mga bossing. Kaya ingat ng matindi, ingat ng malupit dahil kung hindi kayo mag-iingat-ingat, magiging padalos-dalos tayo, magkakaproblema tayo ng mas malaki. Baka imbis na makatulong tayo sa mga Duterte, baka mas lalo pa tayong makatulong sa sa kalaban para manalo. Tingnan natin kung ito ba talaga ang gusto nila, yung yung magkagulo or whatever. Mga taong bayan dahil very unfair and unjust ang magiging paraan na isususpend ang ating local government officials na wala namang batayan, no? So magkakaroon yan ng ripple effect hindi lang sa Davao, malamang sa buong bansa dahil nga popular naman si Mayor Baste, no? At nakikita na natin yung pattern nga, parang isa-isa ang sinususpend ng mga local officials. So, malamang Smoke Sari, magkakaroon ito ng groundswell, no, ng protesta, hindi lang sa Davao at sa buong bansa, na mapaparating sa ating mga kinauukulan na yung kanilang mga style sa governance ngayon ay tinututulan ng ating mga mamamayan. Lalo itong magde-destabilize tuloy sa ating bansa, no? At sa katunayan, hindi China ang threat sa ating national security. Itong pagkaabuso sa ating mga local officials at sa ating mamamayan ang nakikita kong security threat sa ating bansa.